ayon sa ating informante ngayon dyan sa Bureau of Customs, ay talagang walang humpay ang kanilang pagpapapasok ng mga illegal. Kaya itong shab-shab na nahuli na ito, malamang itong mga ito ang nagpapasok dito. Paano makapasok yung 1.8 tons na yan? Ito ang wow trending. Bureau of Customs. Wala di umanong tigil sa pagpapapasok ng shab-shab sa Pilipinas. Isa na daw dito ang 2 tons na shab-shab na diniliver pa ng driver sa checkpoint mismo ng Batangas. At ito nga ang bagong pasabog ni Maharlika sa kanyang latest na vlog na ayon pa niya, kasabwat di umano sila si First Lady Liza Marcos, Presidente Bongbong Marcos at si Martin Tambaloslos Romualdez, at ang ginagawa daw ng mga smuggler na ito ng pulburon ay kukuha ng mga katulong sa probinsya para doon sa kanila ipapangalan ang business permit. At pagkatapos ng 9 months ay kukuha na naman ulit ng bagong katulong para iwas pusoy di umano. Kaya nung nahuli daw ang 2 tons ng shab-shab sa Batangas, agad daw na pumunta si Presidente Bongbong Marcos para i-guide ang nakahuling captain kung ano ang isasagot nito sa mga tanong sa media. Hindi naman daw ganito ang ugali ni Marcos Jr. na pupunta sa lugar kung saan may viral. Halimbawa, yung may 4 na sundalo na nasawi sa bakbakan ni kahit anino ni Marcos Jr. ay wala. Pero itong nahuling shab-shab, present daw si Kuting. Anong meron? Ngayon daw na hindi na di umano umubra ang mga binayaran ni First Lady Liza Marcos na mga bangag vloggers para siraan ang mga Duterte, lalo na si Inday Sara. Dito daw ay si Liza Marcos na mismo ang nagpa-interview at sinabing bad shot siya kay Inday Sara, pero laking pasasalamat ng mga netizen sa interview na ito ni Katunying kay First Lady Liza Marcos dahil lumabas daw ang totoo na ang mga ibinabato sa kanya na issue na hindi si Presidente Bongbong Marcos ang nagpapatakbo sa Pilipinas kundi ang kanyang asawa, at pati na rin ang mga tanim kaso di umano lumalabas na lahat ng mga ito ay kagagawan o may basbas daw ni FL Liza Tanas. Sabi nga nila na ang isda ay nahuhuli sa bunganga. Kaya kung wala kang sasabihing maganda, mabuti pa'y manahimik ka na lang, First Lady Liza Marcos. Ito ngayon ang komento ng mga netizen. Sobra ng 100 years ang Pilipinas ay nakakamit ng kalayaan dahil sa pakikipaglaban sa mga mananakop at nagpahirap sa atin. Pero sa panahong ngayon, Pilipinong politiko din pala mas lalong magpapahirap sa ating bansa. Presidente Rodrigo Roa Duterte lang talaga ang natatangi. Dapat merong mambabatas na magpapaimbestiga about sa sinabi ni Butod, kasi yung issue sa national security, gumagawa ng galawang sindikato ang namumuno sa ating bansa. Hindi ito dapat palampasin at dapat magkaroon ng pagkilos ang ating tagapagtupad ng batas dahil trabaho nila ang serbisyo publiko. Maraming sinabi si First Lady Liza Marcos na kahit ang mga nanonood ng interview at mga supporters niya ay magtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin, pero si Taberna hindi man lang tanungin si Liza Marcos. Disappointing. Bakit pa kasi pinagtatagal pa sa pwesto ang mga yan? Ano pang hinihintay ng mga Pinoy people power na? Sayang ang second chance na binigay ng mga Pilipino sa mga Marcos at nagpadala lang siya sa asawa niya na may puso ng insecurity. Noong lumabas ang dila ng ahas during presidential inauguration ni BBM, that was a bad omen. Pray for our country. Kaya kami, wala na kaming tiwala sa First Lady Liza Marcos Araneta. Nakakatakot sila. Hindi sila makamasa nung nagkukunwari lang sila. Mismo si Marcos Jr. ang nagbebenta sa inyo para isa lang kayo sa bang bang bang. Alright? So ngayon mga palangga, papalitan nila, gagastos na naman ang pera ng bayan, gagastos na naman kayo dahil sa tamang bangag si Marcos Jr. at iniisip nila na yung mga nakakarating sa atin ay naglilik dahil si Pangulong Duterte, yung mga intelligence software na yan, ay panahon pa ni Duterte. Kung di ba naman mga bangag, ang inilalabas natin, hindi dumaan dun sa software na yun. Dahil yung bunganga mismo ni Liza Satanas, mga palangga. Sabi ni Eval Norm Rock, very British pero itsura very dugyot. I love that. So ngayon mga kababayan, so dahil sa tamang hinala nila, gagastos sa pera naman, pagtatanggalin pati yung mga empleyado na nandiyan dyan sa intelligence department na yan. Then, ang question ko sa inyo,
Yun ba ang mga boses ni Lisa, dumaan ba yun sa software? Hindi. Because Lisa is fond of sending audio messages kasi tamad siya mag-text. Diba? Marami pa yang mga audio messages. At hindi yan, gusto kong sabihin sa mga syunga, hindi yan wiretap. Kasi pag sinabi mong wiretapping, yung may dalawang nag-uusap ay nirecord mo. At dyan, eksperto si Lisa Araneta Marcos na mag-wiretap. You know why? Bago pa umupo si Marcos Jr. ay kumukontak na siya ng mga tiwaling general sa AFP at PNP para i-wiretap ang mga taong pinagdududahan niya kasi tamang bangag nga. Huwag kang magsinungaling, Lisa, sa gawain mong ikaw ang promotor ng wiretapping. Actually, pinaparating sa atin ng ating mga puting ahas, mga palangga, lalo na ikaw, Sas, Joey, lahat tayo na maingay, Attorney Trixie, sino pa ba mga pala? Mother Pebbles. Si Mother Pebbles, ang pinapakita naman ni Mother Pebbles, mga puwet niyang maganda pa. Ang kanyang buli na maganda pa sa Feslak ni Lisang Cordoroy. Okay? Anong ibig ko sabihin? Pinag-iingat tayo na pwedeng panghimasukan, when I say pwedeng panghimasukan, ang ating mga private messages. Although sa akin, wala naman sila makikita na, ipagurgur mo si ganito, ganyan, kukontak ako sa Romania, o sundan mo to si distressed mother sa Turkey kasi kailangan makuha natin yung ebidensya. Hindi naman ako si Lisa na ganyan. So wala naman silang makikita doon sa private messenger ko. Ang makikita nila yung lahat ng mga sexy pictures ko. But anyway, going back, seriously mga kababayan, bakit sinabi ko mag-ingat kayo? Wag na po tayong mag-usap sa messenger. Kasi napag-alaman ko, okay, may nakausap ako kanina. Sabi sa akin, Miss Marlica, mag-ingat ka. Tina-target ka na. Mag-ingat ka sa mga messages mo. Sabi ko, sir, ganun-ganun na lang ba nila na bubuksan yung ating Facebook? Sabi niya, actually, Miss Maharlika, dumadaan yan, may mga approval dapat yan. May mga, bago ka magbukas o buksan mo ang Facebook Messenger o yung social media, kung mayroong court order or talagang merong what do you call that, legal process. Tapos sabi niya sa akin, Miss Marlica, sa panahon ni Marcos Jr. at ni Lisa, sa tingin mo, dadaan sila sa legal process? Sabi niya, be careful. You know what? True enough. Kanina, mga kababayan, naalala niyo yung post natin? Yung kinanta ni Engkar, yung kinanta natin kagabi. Ito ha. Ito, dito sa Maharlika Network, kasi dalawa po yung ating Facebook page. Okay, yan. Kung di pa kayo nakapalo, ayan, Maharlika Network, akin yan, 42,000 followers. So ngayon, pinost natin kagabi ito. Itong kinanta ni Engkar, yung ito. Pagising sa Umaga, bangag pasikuting, kakasinghot, itong si Lisa ahas, aarangkada na, mangingid na, magnanakaw, mga bangag sa palasyo, tara na, tayo na, tambalos sa palasyo, si masigla, sa palasyo, hari na, ang pera ng bayan, simut na. Okay. So, active pa siya. Pinapakita ko sa inyo. Okay. Okay na. Okay. Active pa siya dyan. Walang report sa Maharlika Network. Pero nung lumipat ako sa aking Facebook na isa, kasi diba, dalawang Facebook ng pinatumba nila sa atin. Si Lisang may gawa yan. Gobyerno ang gumawa niyan. Huwag ka magsinungaling, Lisang Jutang Ginimes ka. Alright. So mga kababayan, ito'y warning sa ating lahat. Okay? Yung mga sensitive, huwag kayo mag-uusap sa Facebook kasi si Lisa ay pwede niyang buksan. Ayan po yung isa kong page, Boljakan. Okay, naka-receive yan kanina ng report. Ang nireport nila, mga kababayan, yung kanta na tayo na dadada magpulburon, di ba? So, eto, right? Naka-receive ako. Ayan. Sabi niya dito, we remove your post. Okay. Ayan, Maharlika Network. Ayan, ito. Senior ko kasi. Ata nyo, we remove your post.
Ano ang niremove nila? Tayo nang sumingot sa palasyo. Nakita niya? Shared by Boljakan. Tayo nang suminghot sa palasyo. So, dun sa kabilang page, wala siyang report. Ang nireport nila itong Boljakan kasi medyo mas maraming follower. Bakit nila nireport yung ano masama doon? Tayo nang suminghot ng pulburon. So, tama. Actually, nung sinabi sa akin ng ating puting as, na Miss Marlica, mag-ingat ka, tinatarget ka na ngayon. Mag-ingat ka sa mensahe ko, Sir, wala silang makikitang incriminating sa aking messenger kasi lahat doon mga nude pictures ko. So, anyway, ano nawala? Nawala tayo? Okay, may sound ba tayo? Sound check? Okay, may sound tayo. So, nire-report nila. Kaya, SAS warning ito. Okay? Kaya, SAS, Joey, Attorney Trixie, Mother Pebbles, lahat kayo ng mga palangga. Alright? Marami tayo dyan mga palangga. Anong ibig sabihin nito? Huwag na tayong makipag-usap sa Messenger. You use app. Kung ano man ang app na komportable kayo. Marami namang app dyan eh. Mga kababayan, dahil tayo tinatarget at ngayon dahil bangag na sila, okay? Asa na yon? Nakarating niya sa, alam na rin naman ang kanyang press score ito, na yung software ng panahon pa ni Duterte na working naman siya. Imagine, working naman yung mga intelligence software na ito. Pero dahil bangag sila mga palangga, akala nila, my God, alam ni Lisa na boses niya yun. Hindi galing sa software na yun. Galing yun sa telepono niya. Ay, Marlica. Oh, ito, bigyan ko kayo ng example. Okay, nag-usap kami ni Lisa sa signal sa WhatsApp. Okay. Asan ang bigao na yun? Sabi ko sa inyo, mahilig talaga siya voice. Okay. Ito. Oh, ito ba yun? Tignan natin, ha? Binura niya na yata. Binura na ng hitad yung iba. Okay. Pero nakuha ko na to. Okay? Happy Mother's Day. Sabi niya. Hi, Maharlika. Happy Mother's Day. I just read your text about being surrounded by bad eggs. Okay. Maganda to. Let me tell you what happened. Okay. Narinig nyo? Itong ano na to, this is good. Itong audio ni Lisa, nag-delete ang gagaw, pero nakuha ko na lahat yun. Nag-delete ang putang ina. Ayan, nag-delete si bakla, nag-delete si bakla. Ngayon, nakuha ko na lahat to kahit deletein niya pa. So, itong video na to, May 8. Okay? Nung sinabi ko sa kanila na napapaligiran sila ng bad eggs, ng mga itlog, yung pala siya ang pinaka-bad na itlog. Ito. Hi, Maharlika. Happy Mother's Day. I just read your text about being surrounded by bad eggs. Let me tell you what happened. Okay, ito. So this is the story behind that. First of all, it was not our lakad, meaning it was not BBM HQ's lakad. It was the lakad of Lakas. So we just came in as guests. They took care of all the arrangements, the fireworks, etc. Huwag ko na ito tapusin kasi 2 minutes to. So itong ano na to, itong audio na to, dahil binoljak ko siya dito. Okay, dahil nga nung May 7 ng meeting de Avance, dinorobo ni Taning ang aking 2 VVIP tickets. So, 2 VVIP tickets, ang sinabi na bibigyan ako, then, ang napunta na lang VIP. Ayoko na nga sana pumunta, kaya lang si Mother Pebbles sa Lakera, napakabait, siya ang nagbigay sa akin ng isang ticket, kaya nakabarating ako dun sa meeting de Avance. Kaya, message ko si Lisa Tanas noon, na sabi ko, hi Lam, sabi ko, BBM meeting de Avance was a historic night that will stay in my heart. Tangay na, no? Budol na budol tayo nun, palangga. And my mind, sabi ko, in my mind forever. Worth it ang effort ko to be back home, to witness it. However, I believe you must know. Oh, yan. Sabi ko, I was allocated 2 VVIP tickets, but I didn't receive them. I only received 1 VIP ticket. But parang nanlilimos pa ako to get it. Sabi ko, I had hard time getting it. Parang ngayon pa lang, marami ng bad eggs sa paligid ninyo. Sabi ko, anyway, I'm praying so hard. I'm praying
hard for BBM to win tomorrow. I'm going back to the States Wednesday. Mahal ko kayo, kachipan, ano, budol na budol talaga. Oh my God, kaya yun yung message niya. But again, pinapakita ko sa inyo na hindi po AI generated yung boses ni Lisa. At hindi nanggaling dyan sa intelligence software na gustong palitan. Gusto ko i-prove ang point sa inyo na talagang si Lisa ay nagsisend ng mga messages. Kaya nga nung inutusan niya ang asawa ni Tede Boy na tulungan siya sa pagkidnap sa mga bata, ay gumamit siya ng audio. At again, yung boses actually video yan. It's not audio. It's not really audio. Tinanggal lang yung video kasi, strategy. At nandiyan na sa UN at human rights. Kaya, kaya tataranta na yan. Baliw na. Juang na si Kuting at tong si Ahas. Kaya itong intelligence software ay gusto nilang palitan at pati mga tao tatanggalin na. Kita ninyo kabangag, tanggalin na natin sila. Dapat yun ang mag-speak up. Tatanggalin yung software, nananahimik yung software. Pinakikinabangan ng gobyerno. Ang ginagagawin, dahil mga bangag, ibabasura o papalitan ng software, pati mga tao tanggalin. AI ba to? Yung tingog niya, yung boses na AI ba yan? Kundi ba naman mga sabog? Gagastos ng pera ng bayan para tanggalin ang mga matitinong software, mga computers whatsoever, dahil sa kabangagan nila, ayaw pa magpa-drug test ng mga hayop na yan. You have to get up, you have to speak up. Narinig nyo na kung gaano kababoy ka Gigi-monyo si Lisa Tanas. Ngayon mga palaga, napapraning na nga ito mga hinayupak na to dahil naalarma sila kay sa amin yung mga binanggit, naalarma na sila, it's not naalarma, najujuang na sila dahil ang mga kalyado nila, like ako si Attorney Vic Rodriguez, si Glenn Chong, si Maharlika at na si Inday Sara nagpabudol. Nakipag-tandem, siya ang pinakamataas sa survey, pero dapat siya ang lumaban ng presidente, siya ang pinakamalaking nabudol. Ako nga, it's okay dahil hindi naman ako, it's not really okay pala kasi we're fighting for the truth. Pero nabubuang sila dahil si Vic Rodriguez ay katandem na ngayon ng mga Duterte Glenn Chong. Sino ba pinangalanan? Si Sas. Si baby girl, hindi naman kami tatakbo. Ewan ko lang kay Sas, but pag tumakbo ka, Sas, I will support you palangga. Ako hindi ako tatakbo. Okay? Tatakbo ako mamaya sa treadmill, pwede. But ganun pa man, sabog na talaga itong mga taong ito. Ngayon mga palangga, akala, matino ba yan? Matino ba yung tatanggalin nila? Okay? Ayun, wala na. Ibabasura nila o itatapon nila itong mga software na ito at saka dahil ito ay panahon pa ni Digong at tamang hinala ang mga bangag na ito dito sa mga lumalabas, hindi po ito AI generated. And even, okay, ano pa dito? Okay. At yung may mga natitira-tira pa panahon ni Pangulong Duterte, yung iba dyan hindi naman appointed di ba? Ang iba hindi naman appointed dyan, dumaan sila sa process kaya nandoon sila. So tatanggalin nila lahat. Bangag na yan! Mga kababayan, ayaw na sumigaw, alas 4 na pala ng umaga. Mga palangga, ang presidente nyo ay bangag. Nakita nyo yung 1.8 na shab-shab sa Ali Tag-Tag. Nagpa-press con kaagad siya na ito ay pinakamalaking huli. Historical ito sa ating bansa. Ba't naglabas ang PNP? Hindi daw yun ang pinakamalaking huli. Hindi fake news. Tapos later on, the next day, ano nangyari? Kulang, hindi daw 1.8, hindi 1.4 lang. Nasaan napunta yung 400 kilograms? Nasaan na napunta ang driver? Nasaan na? Binababoy na kayo mga sir, mga ma'am. Ginagago kayo ng presidenteng bangag. Kayo ang mga matitino. Itong bangag na to, kaya bang yabang? Nagpa-press con? Bida-bidahan doon, 1.8, chuchu-chuchu, nagyabang-yabang. Tapos, diniktahan pa yung nakahuli na, ito, hindi ito sanay sa press con, sabihin mo lang. Kapag nagsalita siya, na ganito ganyan, mag-i-intervene kami, di ba? Sabi sa Malacanang press corps. Tapos yung mga tanong doon, mga katsipan na walang kakwenta-kwenta. Ano gagawin nyo? Tatangan na lang?
Narinig nyo naman si Lisa kung gaano ka-vindictive. Di ba? Narinig nyo lahat. Ang cute na ng palakang kokak, sabi ni Jennifer. Di ba? Nakita nyo naman kung ano mga